Sa huling 2 taon ni Julius Randle ay kilala siya bilang pangunahing mukha ng New York Knicks. Subalit, tila siya ngayon ay nahaharap sa isang malaking hamon. Kilala si Randle bilang isang regular season star, patunay ang kanyang consistent na double-double performance. Ngunit matapos siyang magkaroon ng injury, lumitaw si Jalen Brunson at ang buong Knicks team bilang isa sa mga pinakamatibay na contender sa Eastern Conference na umabot pa nga sa pagiging number 2 seed. Ngayon, nagiging issue si Randle sa roster ng Knicks. Ang kanyang posisyon sa power forward ay hindi na kasing kritikal dahil sa mga pagbabagong ginawa sa lineup. Planado ng team na magsanib ang dalawang wing players na sina Mikal Bridges at OG Anunoby sa 3 and 4 spots. Meron ding si Josh Hart na madalas na gumaganap bilang power forward sa ilalim ni Coach Tom Thibodeau kahit na paminsan-minsan ay naglalaro ng buong 48 minutes sa playoffs. Sa kasalukuyan, tila hindi na rin pinapansin ng Knicks ang pagbebenta ng mga jersey ni Randle na nagsusulong na may problema sa kanyang fit sa kasalukuyang roster. Bagamat hindi pa nagkakaroon ng opisyal na pahayag, malinaw na si Randle ay nahaharap sa pangangailangang mag-adjust. Kailangan niyang tanggapin ang posibleng pagbabawas sa kanyang oras ng paglalaro na maaaring bumaba sa 28 minutes bawat laro upang makatulong sa team. Ang Knicks ay mukhang maayos na umuusad kahit na wala siya na nagpapakita ng pangangailangan para sa malaking pagbabago sa kanyang papel sa koponan. Samantala ilang araw ang makalipas mula nang mag-request si Anthony Davis sa Los Angeles Lakers na gusto nga niyang magkaroon ng kasamang big man. Naagad nga itong tinupad ni Rob Pelinka matapos nilang kunin sa free agency market ang kanilang bagong 7'1 center na si Christian Coloco na mayroong 75 inches na wingspan, napakataas na vertical lift at mayroong malakas na pangangatawan. Kaya sigurado nga na hindi mahihirapan si Anthony Davis na makabalik sa kanyang original na posisyon. Maging si LeBron James sang-ayon at aprobado sa ganitong klaseng ideya dahil naniniwala siya na mas lalaki nga lalo ang impact nito. Wala rin naman ngang ibang power forward sa liga ang kilala niyang kayang makasabay kay Anthony Davis. Gayong bukod sa maliksi ito gumalaw ay na-outsize rin naman nga nito ang lahat ng power forward na player kaya inaasahan na magiging successful nga ang bagong plano nito para sa kanilang superstar at once na mangyari yan sigurado nga na mas lalong kakatakutan na si Anthony Davis ng lahat ng kanilang makakatapat. Sa kabilang banda, may balita nga mga tropa na meron pa rin nga daw pong trade ngayon ang Los Angeles Lakers na gagawin. Kahit man nga mga tropa nakuha na ng Lakers ang kanilang hinahanap na bagong center ngayong off-season sa pagpapapirma nga po nila kay Christian Coloco ng 2-way contract. Ay hindi pa rin nga natatapos ngayon ang pagsisilabasan ang mga trade rumors patungkol sa kanilang team. Sa katunayan, dalawa nga po sa mga manlalaro na pwede nga daw po nilang kunin next season ay walang iba kung hindi itong sina Kevin Huerter ng Sacramento Kings at Dennis Schroeder ng Brooklyn Nets. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, nag-average na rin naman nga itong si Huerter last season ng 10.2 points, 3.5 rebounds at 2.6 assists per game sa kanyang 36.1% shooting sa 3-point line. Habang si Schroeder naman ay nag-average last season ng 14 points, 3 rebounds, 6.1 assists per game. Pero marami nga ng mga Lakers fans pati ng mga analysts na gustong kunin ulit ng Lakers itong si Schroeder dahil mas fit nga daw ito sa Lakers at mas magaling nga daw ito na defender kaysa kay Huerter na isa sa mga weak defender ng NBA. Kung kayo mga tropa ang tatanungin sino ba dapat ang kunin ng Lakers kina Dennis